Kumusta na kayo mga kabayan? Ang mahal ng dollar ngayon. Tayo ay magtatakal ng bigas, paninda. Ito ang buhay sa Pilipinas. Dito ako sa aking tindahan, pagtatakal ng bigas. Mabilis ang paninda kong bigas. Maubos. Ang sarap ngayon sa abroad, malaki ang dollar. Tapos na ako dyan. Matanda na. Mag 28 years din ako dyan sa abroad. 25, 28 ata. Ito lang napundar ko bahay. Ang loteng binibinta ko. Ang bahay ng nanay ko. Ako magtrabaho. Tinatamad na talaga ako kasi tinatawagan pa naman ako kasi tamad na ako. Ayan ko. Kakatamad kasi yung sweldo ba dito sa Pilipinas. Ang liit. Barya lang ano, allowance dyan sa Saudi. Allowance lang. Magnegosyo na lang. Maganda pa. Siguro call center. Kaso ayaw ko na ng panggabi. Ayos naman din sa negosyo. Tiyaga lang. Maganda nga araw-araw. Sa araw-araw naman kumikita naman kami. Nandito na lang kami kumukuha ng pagkain, bayad sa ilaw, tubig. Parehas kami walang trabaho. Buti nga mayroong kaunting na simulan. Kung wala, ewan. Magtatrabaho talaga. Trabaho naman ako ng ilang buwan. Kaso, di ako tumagal sa biyahe. Nasanay sa Saudi na may service. Saka laging di pati ako palalabas kasi pag sumasakay ako sa van, nahihilo ako. Kaya yun, nag-resign na lang. Tapos tinatawagan din ako sa call center. Niisip ko pang papagawa ng bahay ko. Gusto ko pagawa ng paupahan yung aking bakanting lote. Paghahanda. Pag nabenta yung lupa ko, baka gusto niyong bumili. Yung malalaki ang sweldo dyan. Huwag yung sayangin sa loho. Yung pera nyo, i-invest nyo sa Pilipinas kasi hindi kayo forever dyan. Samantalahin nyo na kumikita kayo ng malaki. Gusto nyo bilhin 100 square meter. Exclusive subdivision nyo. Kung ako lang may pensyon,
hindi ko yung ibibenta. Ito mo, wala akong pension. Ibenta ko kasi papatayo ko ng paupahan dito sa bakanting lote ko. Saka lalakihan ko yung tindahan ko ba. Para nga yung mabenta na siya. Ayan ang bigas ko. Tinatakal ko na siya. Ang mahal ng bigas ngayon. Mahal ng bigas. Mahal pa rin. Mayroon namang mababag. Pangit naman yung mga bigas na mga 40 plus. Pangit. Kala ko nga dito na hindi bumibili ng kilo-kilo. Mas marami ko lang bumibili ng kilo-kilo dito sa sako. Sarap magnegosyo pag malaki ang kapital. So, 1 year na akong nandito sa Pilipinas. Walang trabaho. Pero makakaraos naman. Nung una, hirap na hirap ako sa pag-a-adjust. Halos gusto ko bumalik sa abroad. Kaso yung bahay, may iwan naman. Walang titira. Isang kilo yan. 1 kilo, 55. 55 kilo. Ay, 55 pesos pala. 55. Mabinta to. Hindi ko alam kung anong dagdag ko pa dito sa tindahan. Nagluluto din ako ng ulam. Subscribe nyo ako. Nahihirapan na din kasi ako magtrabaho. 57 na din. Pero kaya natatamad na ako. Parang panahon na rin para talaga magpahinga sa bahay na lang. Pag matanda ka na pala, tatamarin ka na magtrabaho. Isipin mo na isipin mo 23 years old lang, 22 nagtatrabaho na ako. Nakapas ako ng board exam. Trabaho agad ako. Hindi pa ako nakakapasa. 21 lang ata. 21. Katrabaho na ako. Ang volunteer. Hanggang edad ko na 56. Pero kung naayos pa yung license ko dyan sa Saudi, hindi kasi inaayos ng HRA. Kaya gusto nung HRA ulitin ko yung data flow ko. Magagastos ako, tapos babawasan yung sweldo ko. Kaya
mas pinili ko na lang umuwi. Pero kung siguro hindi ko yun ayaw pa naman nila ako pauwiin. Kaso mo, sabi ko uwi na lang ako kasi ang pinatatakot ko, alam mo naman ng mga Saudi, walang isang salita yan. Baka pag pumirma ako ng napapirma akong mababang kontrata ba akong kontrata, hindi ko na makuha yung end of service ko na may lisensya ako. Ibabase na nila dun sa wala. Mababang sweldo. Hindi na lang, sabi ko, uuwi na lang ako. Inyo na yan. Umuwi na lang ako. Isipin mo yung sweldo ko, almost 5,000 na. 5,000 real. Tapos bababaan ng tanggalin ang 2,000, gagawin 3,000 lang. Buti nga nabayaran ko na itong bahay ko na. Hindi kasi marino gawa ng yung lisensya ko, gawa ng yung HR na Egyptian, hindi pala sinama yung aking diploma sa pag-data flow. Naigpit na dyan ngayon ang medical. Gusto mag-ulit ako. Ang mahal-mahal. Abutin na naman yun ng 8,000 real. Sabi ko, uuwi na lang ako. Hindi na ako, sabi nung isa, bakit ka uuwi? Sabi ko, baka hindi kayo tumupad sa usapan. Kilala ko ang mga Saudi, sa tagal ko ba naman dyan. Kaya mas pinili ko na lang na umuwi. Hindi na ako nakipagsapalaran. Pero kung hindi pumayag ako, andyan pa rin ako. Kaso mo kung gustuhan ko na yun Ayan yung bigas ko. Ayos naman ang buhay. Kaya lang makakaraos. Gusto ko pa magtrabaho kaso minsan inaabot na ako talagang tamad pa. Tatawagan ako sa call center, sa mga clinic, hospital. Kaso mo dahil siguro sa edad na rin, kaya tinatamad na ako magtrabaho. Ano ko, mabenta na sana yung lupa ko. Baka gusto nyo yung mga wala pang nai-invest. Maganda yung lupa ko, mataas yun. Dito lang sa Darasa, Tanawan, Batangas, sa Camp Red Subdivision. Ang developer niya Santa Lucia. Maganda siya. Maganda yung bahay bakasyonan. Yung mga nasa Amerika, maganda yun. May mga asawang foreigner. Kasi yun, may naman siya, may star toll. Hindi ka dadaan dun sa pinakabayan ng Tanawan. Malapit lang siya. Kung akong bata-bata pa, papatayuan ko yun ng bahay at ito ipapaupahan ko. Kaso matanda na. Aanin ko yung bahay, marami. Yung bahay kong isa, bininta ko. Ayun yung binayad ko dito yung iba. Tapos yun gusto ko ibenta kasi yung tax din pati mahal na. Itong ang bahay ko, ang laki ng binayaran kong tax. Mahirap din pag wala kang na-invest na pundar. Mahirap din pag wala kang pundar. Lalo na pag OFW ka na, uwi ka, wala kang pundar, puro lang luho. Naku, balik kayo sa dati. Kaya dapat kayo mag-ipon, lalo na yung mga
pag uuwi kayo sa Pilipinas. Buti nga ako nakaipon ako kahit papano. Sinimulan ko dito, paggawa pa ako ng bahay ko, taas lang nga to, tapos itong baba ko hindi pa siya na tiles, hindi pa siya ayos na ayos yung baba ko, taas lang. Tapos yung bakod ko, ang nakuha kong end of service, binawasan din nila kasi nga yung license ko, pero okay naman. Gusto nila magpirma ako ng another contract, ang 3,000. Hindi ako pumayag kasi inaalala ko baka hindi ibigay sa akin ng end of service. Alam ko yung mga Saudi, may tupak yan mga yan eh. Sige mga kaibigan, kabayan, ingat kayo sa bansang pinagtatrabahuhan nyo. Baka gusto nyo bilhin yung lupa ko, message nyo lang ako. 120 square meter yon para mapagawa ko na itong bahay ko. Message nyo lang ako. Ang ganda ng lugar, may video ako dyan, panoorin nyo. Napakaganda ng lugar, kung sa maganda, mataas, hindi yung binabaha. Ngayon binabaha ang karamihan ngayon kahit subdivision, pero yun malabong bahain yun, mataas yun. Parang ganito rin yun dito sa nabilhan ko, kasi hindi ako nabili sa mabababa. Ang bibenta ko yun kasi gusto ko ipatayo dyan ng paupahan sa bakante ko pang lote, kahit 1 kwarto. Yun lang ang gusto ko. Tapos dagdag business. Napakahirap kasi yung nangangamuhan ba, ang hirap. Forever ka nagtatrabaho, maganda yung mahirap din ang negosyo. Kailangan maaga ka rin gumising, kaso mo sarili mo oras mo, saka lagi kang may pera, hindi ka mawawalan. Pero yung pera naman para sa negosyo, pag ginalaw mo, malulugi ka rin. Kaya dapat pag may negosyo ka rin, tipid-tipid para mapaikot mo. Ganun lang din naman sa trabaho. Pag di ka rin marunong magtago, wala ka rin namang masasabi. Sige na, ingat kayo dyan. Salamat sa panonood. Subscribe nyo po ako at paki-like. Salamat po.